New life in Christ. Sabihin po natin lahat. Ayan, may bagong buhay na nakahanda para sa atin, no? At pwede natin lakaran yan, basta alam mo kung anong dapat mong lakaran, di ba? Mahirap puntahan ng isang lugar na hindi mo alam kung ano yon at kung saan yon. So ito, aalamin po natin. Pero bago po yan, meron lang akong mahabang introduction. Alright, did you know? Ayan, did you know that from September to October, and even before September, alright, we have been talking about justification, na tayo po'y made righteous na, pinawalang sala na. Sabihin natin lahat, pinawalang sala na ako. And because of that, we have been eating strong meat. We have been eating solid food. Sabihin natin lahat, solid. Solid food po ang ating kinakain, no? So that's the word of God for you when we talk about the righteousness or the justification that Jesus Christ has given us. Ito po ay steak. Sabihin natin steak. Ayan. Meat of the word po yan. At yan po ay para tayong pumapangas ng bulalo. Alam niyo yung bulalo, no? May mga litid-litid pa yon. Strong meat po yan. It's not milk anymore. Kasi yung milk po is for babies. We all know that. The milk that we give for our babies, no, ay para sa kanila dahil hindi pa nila kayang nguyain ang karne. But you, because you are now mature children of God, you are now able to eat meat. No? Pwedeng nagsimula sa tenderloin, tapos patigas ng patigas, beef steak, tapos ngayon, pang bulalo na. Ayan, pumapangas na po tayo ng bulalo. And that is through the knowledge and being skilled in justification or the message of righteousness. Right? Sabihin natin lahat, word of righteousness. At I just want to remind you of what we received already. Pangalanan na po natin siyang 10 glorious results. Ito po yung napag-usapan natin, sunod-sunod po. At huwag niyo pong kakalimutan to. In fact, picturean niyo na, ipaskil niyo na yan sa cellphone niyo, sa dingding niyo, para hindi niyo malimutan kung sino kayo at anong ginawa ni Kristo sa ating buhay. Okay? So I'll just go through it very quickly kasi napag-usapan na po natin to. The 10 glorious results of justification. Okay? So we have, number 1, peace with God. There's no war between us and God. There is peace. Right? Hindi galit sa'yo ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi galit sa'yo si Lord. Amen. And then, we have access by faith into grace. Biyaya para sa iyo. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Manampalataya ka lang, lahat ay para sa iyo na. Amen. And then, we are in grace. You're not outside of grace, you're in grace. Amen? Number 4, we stand in grace. Hindi tayo nagbebeg in grace, we are standing boldly in the grace of God. So whatever you need, grace is for you. Amen po ba? And then we rejoice in the hope of the glory, all right, in the Lord Jesus Christ. Meaning to say, si Jesus ang ating hope at siya rin ang ating destiny. The glory of Jesus is also shared to us by Jesus Christ Himself. Okay? That's why we can always rejoice in the hope of glory in the Lord Jesus. And then we learn there's more. Ano pa ba yung more natin? We rejoice in times of trials. Maski may trials ka, maski may nakakalungkot na dumadaan sa buhay mo, dumadaan lang yan. Amen? We can rejoice all the time because Jesus is our help. Siya ang tumutulong sa atin. Hindi siya nagbibigay ng trials. Amen? Siya ang binibigay niya, tulong at kalakasan para sa atin. Amen. And then we learned also that we are appointed to salvation. Sabihin natin lahat, appointment to salvation. Wala kang appointment to wrath.
Amen? Hindi sa galit ng Diyos ang appointment mo. Ang appointment mo ay sa salvation. Alright? And all-inclusive na po. And then what else? We are saved by His life. His death justified us, but His life keeps us and maintains us. Hindi ikaw nagme-maintain sa sarili mo, ang Diyos ang nagme-maintain sa'yo. So thank you, Lord. Ikaw nagme-maintain sa akin. Amen? Para po yung kotse ba nagme-maintain sa sarili niya? Hindi. Ang taong nagda-drive sa kanya, yun ang nagme-maintain sa kanya. Amen? So walang gastos yung kotse. Yung may-ari ang may gastos. Amen po ba? So thank God, God is the one maintaining us. Thank you, Lord. Ang hirap mag-maintain sa ating sarili. It is God who maintains us. Amen. And then what else? We are reconciled to God, our Father. Pinagbati na tayo sa Diyos Ama. Dati magkagalit eh. Dati tayo nahihiya sa Kanya dahil tayo may sala sa Kanya. Ngayon pinagbati na tayo dahil sa dugo ni Kristo Jesus. Amen? But there's so much more. Ano pa? We reign in life. How? Through the one, Jesus Christ. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, nagahari ako sa buhay ko. Hindi tayo ang pinagaharian ng buhay, tayo ang nagahari sa buhay. Amen? Huwag kang papayag na ang buhay ay nagahari sa'yo. Kundi ang sasabihin mo, ano ba namang klaseng buhay to? Ang hirap naman ng buhay to. Ay, pag ganun po ang salita nyo, ibig sabihin, hindi kayo nagahari sa buhay nyo. Alright? Kung hindi maganda takbo ng buhay mo, sabihin mo, buhay, umayos ka. Buhay, alamin mo na pinagpala ka na. Amen? Kailangan kausapin mo ang buhay mo. Hindi mo hahayaan na yung buhay ang mangusap sa inyo. Amen. And we learn that how do we reign in life? Through Jesus Christ. Paano ba yung through Jesus Christ? We speak the Word. We speak Jesus to our situation. Amen? We speak Jesus when we are in lack. Alright? Pag may kulang ka, huwag mo sabihin, ang hirap naman. Huwag mo sabihin mo, thank you Lord, may pagpapala galing sa aking Panginoon. Amen? That's how you speak to your life. Alright? Now, of course, lagi may option ng tao. Pwede mo sabihin, ang ganung klaseng buhay to. Pwede tayo magreklamo, araw-araw magreklamo. Pwede mong gawin yan. Pero hanggang dyan ka lang. Pero kung magsasalita ka, you speak Jesus to your problem, Jesus to your sickness, Jesus to your situation, then aangat ka. Paghaharian mo ang buhay mo. Amen? So that's the problem when people just speak what they want to speak lang. Gusto ko, pastor, kasi hirap na hirap talaga ako sa buhay, kaya gusto ko sabihin yung hirap ng aking buhay. Well, okay, that's your option, but you don't get far. You don't get above your situation because we have been taught how to reign in life, and that is only through the one, Jesus Christ. So you speak His word, you speak Jesus, the name that is above all name, in your situation. Amen? Yun ang sasabihin nyo, wag yung problema nyo. Sabihin nyo, ano na ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Jesus has made me rich. Jesus has already prospered me. Jesus has made me whole and healed. Amen? So you speak Jesus to your situation. That's how you speak Jesus. Yung kinanta natin kanina, powerful. Speak Jesus everywhere, every situation. Speak Jesus. Amen? So those are the things, the 10 glorious results of being justified. So si Jesus is the gift that keeps on giving at yung gifts niya keeps on giving pa rin. Gift na nga yung justification, ang dami pang resulta ng justification sa buhay natin. Okay? So all throughout this message, babalik-balikan natin yung 10 glorious reasons na yan. So that you don't forget who you are in Christ Jesus, what Jesus made you to be. These are the 10 glorious things that will allow us to rule and reign even in this life. Pwede natin pagharian ang buhay natin. Amen! Alright? So every time we talk about justification, righteousness, these are solid food. Sabihin natin lahat, solid. This is meat of the word, karne. Diba? Sino ito mahilig pumangas ng karne? Parang hindi. Diba? Masarap kumain ng steak. Kung ayaw nyo ng steak, bulalo.
Ang sarap ng bulalo, di ba? And this is for mature children of God. So I could understand kung bago pa lang kayong born again, kakatanggap nyo pa lang, syempre hindi nyo pa masyado ma-appreciate yung justification. Kaya doon sa mga parang hindi naman ako masyado na-enjoy doon sa message na yun. I understand you. Kasi parang baby. Ang baby, hindi pa talaga, maski bigyan mo ng steak yan, o tenderloin yan, anak, tenderloin yan. Hindi niya ngunguyain yan. Bakit? Puro gums lang siya. Puro gilagid lang yon at hindi niya malulunok yon. Kaya, ang ma-appreciate niya lang, gatas. Amen? Tapatan mo yan ng steak, maski pa yan yung medallion steak na napakasarap, di ba? Alam niyo yung medallion, ganun lang. Ang sarap-sarap nun. Okay? Tapos harapan niyo sila ng gatas, nasa bote, kukunin niya yung gatas sa bote, di ba? Wala siyang appreciation of steak. So, ganun din po, pag bata po, intindihin niyo rin. Pag bagong Kristiyano, hindi pa niya masyado na-appreciate ang justification. Yung pinawalang sala siya ni Lord, wala pa siyang value dyan. Okay? But as they grow and as they mature, slowly but surely, they will come to appreciate solid food. Sabihin natin ulit, solid. Okay? Hebrews 5. Ayan. Hebrews 5:13-14. Sabi po dito, for everyone who partakes only of milk is unskilled. Unskilled pa yan. Wala pang experience yan. Wala pang experience in the word of righteousness. Sabihin natin ulit, righteousness. Kaya pag skilled ka dyan sa word of righteousness, ibig sabihin, mature ka na. Pag baby, unskilled ka pa. Ayan? So, andyan na rin yung dahilan, for he is a babe. Baby pa eh. But solid food, sabihin natin lahat, solid food. Sa King James Version, ito po yung strong meat. That's the word that was used there. Strong meat. Ito yung medyo lumalaban na karne. Nakatikim na kayo ng ganon, di ba? Medyo lumalaban to sa ngipin ko. Ganon. Belong to those who are of full age. Ayan. So full age doesn't mean na matanda ka na. Full age simply means that you are mature in Christ. Kaya mo na pumangas ng mga matitinding mensahe. Yung talagang na-appreciate mo na at takam ka dyan sa mga ganyang klaseng pagkain. Okay? Sabi dito, that is those who by reason of use, dahil napapractice nyo na sa buhay nyo, have their senses or their understanding exercised or used to discern both good and evil. So nadi-differentiate mo na ang good from evil. Alam mo na kung paano ibalanse sa isip mo yan, kung anong dapat mong lakaran at hindi mo dapat lakaran. Okay? So again, pag milk, yan yung pang baby. Elementary. Sabihin natin lahat, elementary. Ayan. So meron pong tinatawag na elementary topics in the gospel at meron din pong pang mature children of God. Alright? Ito yung mga solid food. So let's read that in Hebrews 6:1-2. So you can differentiate, no? Sabi dito, therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, sabing ganon, let us go on to perfection. Ibig sabihin niyan, sa mature topics naman tayo. Huwag puro pang baby. Huwag puro pang elementary lang ang ating kakainin sa church. Punta naman tayo do sa mga mature topics, sa mga karne. Not laying again the foundation of repentance from dead works. Yan po ay elementary, basic. Basic po yan. And of faith toward God. Elementary po yan. Of the doctrine of baptisms. Elementary po yan. Of laying on of hands. That is elementary lessons as well. Of the resurrection of the dead and of eternal judgment, elementary din po yan. Basic na basic. Okay? So, okay yung mga topics na yan, huwag kakaligtaan. Diba? Hindi ka naman pwede tumalon kagad sa college kung hindi ka dumaan sa elementary. So, ganun din yan. Kailangan daanan yan. But let's not stay there. Let's go forward to the mature topic. Ano yung mature topic? The word of righteousness. The word of justification. Dapat magkaroon na tayo ng appreciation for this meat. Alright? For karne. Strong meat you should eat. Why? Because it will benefit us in our life. Okay? So,
Unskilled in the word of righteousness, good for babies. Strong meat, good for mature children of God. So, intindihin nyo na lang, kung may katabi kayong bago-baguhan, syempre, hindi pa niya gusto tong justification. Parang sa kanya, di ko naman maintindihan yan. Ano ba yung pinagsasabi niyan? Ganun po ang dating. Pero kayo, na na-appreciate nyo na, alam na this, mature na kayo. Alright? Tanong mo ka sa katabi mo, na-appreciate mo na ba to? Ayan. Congratulations, mature na kayo. Okay? Mature na po kayo. Okay, so, another trait that I want us to focus on. Another trait of mature children of God or mature believer is that their senses, yung kanilang reasoning, yung kanilang pag-iisip, ay laging pinapractice ang word of righteousness. Marunong na tuloy silang mag-discern from good and evil. And the only way that we're able to distinguish, alright, from evil and good is when you practice. Sabihin natin lahat, practice. When you practice the word of righteousness. And one way it is practiced, alam nyo, through crisis. Alam naman natin sa buhay, meron po talagang trials. But we overcome. Amen? Lagi tayo mag-overcome because of Jesus Christ. But did you know that crisis reveals the character of a person? Diba? Lumalabas talaga pagka may problema, halimbawa may sakit, may karamdaman, lumalabas kung what that person is made of. Kung siya po ay talagang walking in righteousness, sabi niya, paghaharian ko tong problema na ito. Amen? In Jesus' name, the Lord will provide. In Jesus' name, I am healed. Alright? Pero isang tao na hindi pa praktisado sa bagay na ito. Pero intindihin natin, kasi nga iba-iba level ng tao. Sasabihin niya, hala, may sakit ako. Naku, siguro galit sa akin si Lord. Okay? Ganyan pa ang bigas ng bibig nila. Intindihin nyo. Dumaan din tayo dyan, di ba? Dumaan din tayo dyan Nakala natin, ako, may galit sa akin si Lord, kaya siguro ako nagkasakit. So wala pang practice sa word of righteousness. But you who are mature, dapat meron na kayong practice in the word of righteousness. Pag kayo may sakit, hindi mo sasabihin, ako, si Lord talaga pinaparusahan ako kasi kasalanan ko to At sasabihin mo, I have been made righteous. I have the grace of God. I am healed of the Lord. I reign in life through the one, Jesus Christ. Amen? Those are the words that should come out of you. Okay? Now, kung baby pa, maintindihan nyo naman yun. Siyempre sabihin nila, naku, siguro galit sa akin si Lord, kaya ako nagkakaganito. Hindi. Diyan ka, pumasok. Sabihin mo, hindi. Alright? You who are a believer, you've been made righteous, pinatawad ka na ng Panginoon, pinagaling ka na ng Panginoon, declare the words of God. Alright? Huwag naman natin sila, those who are weak in faith, i-accept din naman natin. Dumaan din naman tayo dyan. Parang tayo, ng mga teenagers, di ba? Siyempre, matatanda na tayo ngayon. Di ba? Yung mga anak natin, dumadaan as teenagers, di ba? Huwag naman puro galit ay bigay natin sa ating anak. Dumaan din tayo doon. Dati rin tayo nagtago, di ba? At may ginawang hindi tama. Amen? Ngayon iintindi natin, di ba? Anak, dumaan din ako dyan. Ganto, ganyan. Tsaka natin papayuan. So, ganun din po sa mga believers, no? Iba-iba po levels natin. Yung iba, baby pa. Kakatatanggap lang nila. Wala pa masyado naririnig na word of God. So, we understand them. But, if you're already mature, then this should come out of your words. I will reign in life through the one, Jesus Christ. Come on, bless the Lord. Praise God. So yung glorious effects na pinakita ko sa inyo, yung 10 yon, keep that always in mind because you will find it handy. Halimbawa may problema ka, sabi mo, naalala mo, I am in grace. I have access to the grace of God. Then hindi mo iisipin na wala ng pag-asa ang iyong sitwasyon. Iisipin mo, may biyaya ang Diyos para sa akin. Hindi galit ang Lord sa akin. Kasi pinaglapit na kami ng dugo ni Kristo. Kaya, there's no war between me and God. God loves me. Amen? So, lalakas yung loob mo, which is the truth. That is the truth. Ang ginagawa lang naman ng kaaway, sisirain ang loob mo Sabi niya, wala na yung pag-asa. Hanggang diyan ka na lang. Katapusan mo na yan. Yan ang sasabihin niya. Pero the Lord has good news for you. It's the word of righteousness. What He has done in you and through you. And so you can walk in that righteousness. Amen po ba? So wag mo sabihin, ako, pinaparusahan ako ni Lord. Galit sa akin si Lord. Hindi po. Lahat ng parusa, napunta na kay Kristo. Amen? Kung may sakit at karamdaman man tayo, minsan,
mga wrong decisions natin. Alam naman natin, minsan, kumakainom ng kape, kala mo walang katapusan. Kumakainom ng coke, kala mo walang tubig. Sabi mo sa katabi mo, inom-inom ng tubig. Ayan, sabi nga nila, ang mga Kristiyano ngayon, pigain mo daw, pag piniga mo, kape ang lalabas. Puro kayo kape, uminom naman kayo ng tubig. Diba? Kasi minsan may mga ganyan tayong desisyon. No? Hindi siya kasalanan, pero, we forget that the body needs water. Yun ang mga basic things, no? So, don't ever think that God is against you. He's not the one who gave you the sickness. He's not the one who gave you the problems. He's the one who gives you the answers to your situation. Amen po ba? So, with that thinking, with those truth in your mind, pwede mong pagharian ang iyong sitwasyon. Amen? Kasi alam mo, hindi laban sa iyo ang Diyos eh. Kasama mo pa nga ang Diyos. Amen? So, see yourself as a person of grace, abundance of grace, with the gift of righteousness, and a person who has peace with God. You have access to grace by faith. You are standing in grace and reigning in life through the one, Jesus Christ. Amen? Even to the point na ikaw na mismo nagkasala. Hindi ko sinasabing dapat ka magkasala, pero sakasakali lang magkasala ka, maski ikaw, dapat tandaan mo kung ano na ginawa ni Kristo sa buhay mo. Ikaw ay pinawalang sala ng Diyos. Ano gagawin mo? Ay, balik na ulit ako sa kasalanan? Hindi po. Sasabihin mo, salamat Panginoon, pinawalan sala mo na ako. Magpapasalamat ka sa Kanya, hindi ka babalik sa kasalanan. Magpapasalamat ka sa Kanya. Amen po ba? So, pag mumuha tayo ng kamalian, don't forget who you are. Sabi mo sa katabi mo, don't forget who you are. Naalala ko noon, I think that was 1988 or 87, somewhere in that time. 97 pala, 97, 98. Nagkaroon po ng camp ang mga JFCF churches, no? And this happened in Silang, Cavite. Sino na dito ng time na yon? 1997, 98, ayan. Ako, ilan lang tayo. Hello, ayan. So, nagkaroon po ng camp. So, from all the branches, no? Nandun po tayo sa Silang, Cavite noon. And nag-camping. And so, syempre, may camping, may bonfire. So may bonfire sa gitna at nagkakantahan po lahat ng mga churches, no? Kakantahan po kami around the campfire. Now sa likod po, o sa gilid po nung campsite sa Silang, ay meron pong parang may squatters area doon, no? Dahil nagkakantahan ng malakas ng praise and worship, siguro nagulo yung mga demonyo doon. Okay? At nagalit yung isang lasing. Alam niyo ginawa niya? Kumuha siya ng bato. Siguro mga ganito kalaki yun eh. Tapos hinagis niya sa kabilang bakod kung saan tayo nagkakaroon ng campfire at singing. Alam niyo ang nangyari? Tumama sa ulo ko. Tumama po sa ulo ko yung malaking bato. Kala ko nga nahulaglag yung puno sa ulo ko eh. Yung pala bato. Sabi ko, ano yun? Okay? Tapos pagtingin nila, nagdudugo at maraming dugo talaga. Kasi pag sa ulo daw, sa scalp, bloody daw talaga yon, no? But anyway, maliit lang naman pala yung sugat. But anyway, at that time kasi, I was pregnant with my last child, 1997. So si Micah yon, si Micah yung aking pinagbubuntis noon. I was 7 months pregnant. At tumama sa akin yung bato. So syempre, ito na si Pastor Mike. At yung mga pastor, galit na galit. Sinong bumato? Di ba? So pinaligiran ako ng mga pastor, pinag-pray na ako at lahat. Okay? So ako medyo hilo-hilo pa ng konti kasi medyo malaki-laking bato yon. But okay naman ako. But syempre nakita ni Pastor Mike, buntis yung asawa ko. So may bumato. Alam niyo ginawa nila? Lumabas sila. Mga ganito yung mga kamay nila. Pumunta sila sa kabilang bakod. At sinugod nila yung mga tao dun sa kabilang bakod. Hinanap nila, asan? Sino nagbato? Nung bato dun sa kabila. Sabi lang yan. Tapos tinuro nila, andun po, nagtatago po. Nagtago po yung lasing doon sa bahay. So pinuntahan nila yung bahay. Alright? Galit na galit sila. Mga pastor to galit na galit. Tapos, kasama nga si Brother Mel doon eh. Tapos po, talagang mga nakaganyan, galit eh. Diba? So, sabi niya pagharap ng mama sa kanya, ikaw ba? Sabi niya, pagtaas ng kamay ni Pastor Mike na gano'n, pagbaba, nag-preach siya. Sabi niya, kilala mo ba si Jesucristo?
Okay, yung galit niya, na ibaliktad niya ng gano'n. Kilala mo ba si Jesus Christ? And so after that, he preached the word. Tumanggap po yung mama. Alright, nag-sorry naman po. Palakpakan natin ang Panginoon. But my point is, even in anger, do not forget who you are in Christ. Amen? Magalit ka na kung magagalit. Huwag mo lang kalimutan kung sino ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay righteous na. Ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, kaya magpatawad ka rin sa iba. Amen? Huwag mo kakalimutan kung sino ka. Don't forget who you are. And so Pastor Mike was able to preach the word there. And bumalik siya. Tinignan niya, maliit lang naman pala yung sugat. Bloody lang talaga. Kasi daming tumulong dugo. Pero maliit lang po yung sugat. And I was okay. So praise God. Don't forget who you are in Christ Jesus. That will make your life good. Amen? Imagine nyo kung ipag-away yung mga pastor doon. Diba? Kakahiya yun. Yung mga pastor nakipag-away. Diba? At nagpadala sa emosyon. Siyempre, mga pastor, may emosyon din yan. Pero, they reigned over their emotion. Amen? And you can do the same. You can reign over your emotion. Hindi pwedeng lalakad tayo lagi sa galit. Amen? Pag lagi kayong lumakad sa galit, mapapahamak kayo. Can you imagine yung mga pastor nandun sa kalagitnaan ng squatters area? Baka nabugbog sila doon. Diba? Kung gagamitin lang nila yung init ng ulo, teritoryo nila yun eh. But praise God, they did not forget who they were. They preached the word of God. Amen? Praise God. So, tayo rin po sa buhay. Ano man ang ups and downs natin, whether your emotion is up here or down here, don't forget who you are in Christ. And that will give you a lot of guidance, di ba? Imbis na magalit ka, tulungan mo yung tao, magsalita ka ng maayos at hindi ka mapapahamak. Amen po ba? Marami napapahamak sa kalye dahil sa init ng ulo. Amen. Diba? Minsan nakakalimutan natin. So, tandaan natin, our life here, to reign over emotions, or over temper, over sickness and disease, over any problem. Sabi nga ni Zach, this is just practice. This is just practice. Bakit? Because, bigyan ko yung perspective yung buhay natin dito sa earth, santuldok lang yan. Sa kanong meron pa to eternity. You were made for eternity. Okay? Tindihan to sample lang ulit Ito buhay natin. May 7 years pa tayo sa langit, di ba? Rapture, 7 years sa langit, 7 years dito sa baba, tribulation. Di tayo yon. After nun, 1,000 years of reigning with Jesus Christ here on earth. 1,000 years. Sino dito naka-experience na ng 100 years? Taas ang kamay. Ay, buti buhay ka pa. Ay, diba? Yung 100 years nga, hindi natin maisip, paano? Buhay kaya ako ng 100 years old? Diba? Hindi nga natin ma-imagine. Ito, 1,000 years times 10. 100 times 10 years, mag-reign tayo with Christ here on earth. So yung reigning natin sa buhay ngayon, practice lang yan. Pag nakita mo yan in that perspective, na ang iksi lang pala ng buhay dito, pero yung life in eternity, because we have now everlasting life, yun ang highlight. Bigyan ko kayo sikreto dito sa mundo, dito lang ginagawa ang mga anak ng Diyos. Pero yung maghahari kasama ng Diyos in the time to come, to 1,000 years and beyond, is all done here on earth kung sino man ang tatanggap kay Kristo Jesus. Dito lang minamanufacture ang lahat ng kings and priests na maghahari with Jesus Christ from eternity and beyond. Are you seeing that? Kaya ngayon, mag-practice ka maghari sa buhay mo. Minsan kumakaiyak tayo, wala pa rin akong boyfriend. Diba? Kumakaiyak tayo, iniwan ako ng aking girlfriend. Wala akong budget. Diba? Yung mga iyak natin, pagharian mo yan. Amen? May budget na ako in Jesus' name. God is my provider. Speak the word. Amen? Pwedeng pagharian. I tell you, maski yung mga tempers natin, pwede natin pagharian yan. Maliit na bagay yan. Tandaan nyo, practice lang to.
the real thing is really 1,000 years of ruling and reigning with Christ in here on earth. Amen? So, our righteousness in Christ is not only for this earth, it goes beyond. It goes beyond. So, binibigyan ko kayo ng mas malaking perspektibo, no? Kasi kung hindi, parang ang lalaki ng problema natin dito. Maliit lang yan in comparison to what we will rule and reign with Christ Jesus. Okay? So in times of trouble, in times of problems, sickness, or day-to-day life, or work at home, do not forget what God made you to be. You are righteous before Him. See the effects of that. You are reigning in life through Jesus Christ. At ang tawag doon, pag yan ay nilalakaran mo, sa araw-araw, may problema ka, pero sabi mo, God has got me. God has already a solution for me. Kada ganun ang ginagawa mo, ang tawag sa'yo, you are a doer of the word. Sabi mo sa katabi mo, doer of the word. Okay? You believe what God made you to be. You believe what God and Jesus has made you to be. Okay? So let's look at James 1:22. Ang sabi po dito, but be doers of the word. Hindi lang yung, magbigay daw ako. Hindi lang yan ang doers of the word. Kung anong ginawa ni Kristo para sa'yo, lalakaran mo, yun ang doers of the word. Kuha niyo po ba yun? I am made holy. Lalakaran ko ang holiness na yon. I am an heir to the kingdom. Lalakaran ko yung yung yaman na yon. I am already a child of God. Lalakaran ko. Yun po ang doers of the word. Okay? So be doers of the word and not hearers only. Are you hearing the word? Yes. O wag nyo lang daw pakinggan. Gawin daw natin. Deceiving yourselves. Dinadaya daw natin ang sarili natin. Kung pinakikinggan mo, you're the righteousness of God. Tapos lalakad ka, hindi naman po righteous. Alright? Lalakad ka in condemnation of yourself. Wala talaga. Ganito talaga ako. Wala na talaga akong pag-asa. You're not walking in the righteousness of the word. Alright? Or in the righteousness of God. Sabi dito, dinadaya mo ang sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong dayain ang sarili mo. Trabaho yun ng demonyo. Amen? That's the work of the devil, to deceive us. Pero pag ikaw dumaya sa sarili mo, ginagawa mo yung trabaho ng kaaway. Alright? For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Nakita yung sarili niya sa mirror. Oy, okay naman pala, maayos naman pala itsura ko. Ay, okay naman, maganda naman pala. Tapos pagharap sa kaibigan, okay ba itsura ko? Ayos ba yung buhok ko? Uy, diba, taba-taba ako. Mataba ba ako? Okay. So nakalimutan mo na itsura. Akala ko ba, nakita mo yung sarili mo, okay ka naman, maayos naman itsura mo. Tapos lalakad ka without confidence. You're not a doer of what you just saw. Amen? We are to be doers of the word. So for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Okay, stop. Right now, I'm telling you that you have been made the righteousness of God. Matuwid ka na. Nilinis ka na ng Panginoon. You are kings and priests. Tandaan nyo yan. Para paglabas nyo, king and priest ka pa rin. Amen? Hindi yung kakalimutan, hindi lang dumating yung tricycle. Ano ba yan? Walang tricycle. Ang init-init pa naman. Ang traffic na, wala pa rin tricycle. Okay? Nakalimutan mo na kung sino ka. Dapat sasabihin mo, tricycle, dumating ka na sa pangalan ni Jesus. Alright? Tapos maglalakad ka, naku, wala na pala akong pera. Naku, Lord, paano ba yun? Wala na akong pera. Okay? Hirap ng buhay, lagi ako walang pera. Pag yan po sinasabi mo, nakalimutan mo na kung sino ka kay Kristo Jesus. You are an heir of God. You are an heir to the promise. Ikaw ay pinayaman na ng Panginoon. Amen? So, ano gagawin ko, Pastora? Speak the word. Thank you, Jesus, for the provision. Makikita mo na lang, ang dami na pong testimony, may nagbibigay ng pamasahe, may manglilibre sa'yo, etc., etc. That happens all the time. Okay? So, don't forget what kind of man you are. Okay? So,
Ang sabi dito, but he who looks into the perfect law of liberty, sa ginawa na ni Kristo, sa natapos na gawa ni Kristo, and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one, ito pa ng pinakamaganda, this one will be blessed in what he does. Gusto po ba natin lahat ng gawin natin blessed? Parang iba lang. Gusto ba natin lahat ng gawin natin blessed? Amen. Then do this. Pakinggan niyo po ang salita, intindihin po natin at lakaran natin. I am the righteousness of God. I am a king. I reign over my life. Alright? Of course, you have the option to say your own words, pero mas maganda po ang sabihin natin kung anong sinabi ng salita ng Diyos. You do not forget what God made you to be. Amen po ba? So we are made justified, made righteous, standing in the grace of God. Okay? Now, lilinawin ko lang po. Akala po na iba, pag sinabing doers of the word, ganito yan, pastora, magpe-pray ako na magpe-pray. Tapos sasabihin ko kay Lord, Lord, nag-pray na ako ha? O siguro naman, tanggap mo na ako. Mali. Okay? Hindi po ganun yon. Dapat alam mo muna, tinanggap ka na ng Panginoon at kaya ka mananalangin at mananalangin at mananalangin. Okay? So, wag natin isipin na, Lord, siguro mo matatanggap mo na ako kasi kanina, nagbasa naman ako ng Bible. Hindi ho nauuna yung work bago po yung pag-intindi kung ano ka. First and foremost, know that God has justified you, made you righteous, and all the effects nasa iyo na, and then you can do the good works. Unahin po natin ang kabayo bago ang karwahe. Dahil pag nauna ang karwahe, tapos sumunod ang kabayo, tingnan natin kung saan kayo makakarating. Wala. Wala kayong mararating. So dapat una, kabayo, tapos yung karwahe, tsaka kasasakay. Tama po ba? Okay, ang ginagawa ng tao ganito, they'll do the work, good works muna ako. O Lord, nagpray ako, nag-church ako, Lord, nagbigay pa nga ako, Lord, siguro naman done deal na. Baliktad. Lord, salamat sa biyaya mo. Kaya alam ko, done deal na. Kaya ako magbibigay. Kaya ako mandadasal. Kaya ako nagbabasa ng Bible. Are you getting it? Because if you don't get it the right way, parang binibigyan nyo ng under the table si Lord. Lord, gumawa muna ako ng mabuti, kaya dapat gawin mo yung part mo. Mali po yun. Amen? At ang sabi, pag tayo dahil lumalakad in the word of righteousness, this one will be blessed in what he does. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin yon? Importante po na maayos po ang pagkakaintindi natin. You have been made blessed first, kaya ka nagbibigay. Hindi ka magbibigay para i-bless ka ni Lord. Alright? Kaya lang tatandaan nyo, ang sowing and reaping, hindi mo pipigilan. So, una, biniyayaan ka ni Lord. Nag-sow ka. Yung sowing mo, may reaping pa talaga. Wala, hindi natin mapipigilan yon. As long as there's sowing, there will be reaping. Okay? So, it's the gift that keeps on giving kasi. So, maski nagbigay ka kay Lord, may babalik pa rin sa inyo. Okay? So, nagbubunga po ang doing by your being. Nagiging doer ka dahil you do not forget who you are in Christ Jesus. Amen po ba? And whatever you do, laging blessed. Sabi mo sa katabi mo, laging blessed. Alright. Kung hindi mo malilimutan kung sino ka kay Kristo. Okay? So, blessed ka in whatever you do when you are doer of the word. Okay? So, don't forget yung 10 glorious effects ng justification sa inyo. Importante po yan. Tandaan nyo, karne yan. Protein na yan. Di ba? You know what protein is? It's good for the muscles. Alright? So, protein for us in the word, okay, is good for our growth. Diyan ka mag-grow. Okay? So, right believing will result into right living or right doing. Kaya ka gumagawa ng tama kasi una mo munang naintindihan at pininiwalaan ang ginawa ni Kristo sa iyong buhay. And one of those is that patay ka na sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, patay ka na sa kasalanan. Sabi mo rin sa katabi mo, di na bagay sa'yo ang magkasala. Ayan, ulitin mo ulit, di na bagay sa'yo ang magkasala. Ayan.
Yan. May mga bagay talaga, dati nating ginagawa, pero ngayon hindi na bagay sa atin. For example, yung mga babies, di ba? Mga babies umuuwa. Uwa! 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 Gusto ng gatas? Uwa! Uwa! Subukan mo umuwa ngayon. Hindi na bagay sa'yo yan. Magsalita ka, di ba? So babies, maintindihan natin. Pero pag lumaki na yan, umuuwa pa rin. Aba, hindi na natuto, di ba? So tayo rin po, dati bagay talaga sa atin magkasala dahil hindi natin kilala ang Panginoon. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, hindi na bagay sa atin ang nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Hindi ko naman pwede tanggalin yon. Totoo yon, nagkakasala pa rin ang tao. Pero hindi na bagay sa atin yan. Amen po ba? Look at Romans 6:1-11. Are we learning? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ang sagot. Ang sagot. Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Namatay na tayo dyan. Pastora, kailan ako namatay? Nung namatay si Kristo sa krus, namatay ka na rin kasama ni Jesus Christ. Alright? The old man died. So how shall we who died to sin live any longer in it? Alright? Or do you not know, baka hindi mo alam, that as many of us were baptized into Christ. Now this is not about yung hinululubog kayo sa tubig. This is about being immersed in Christ. Naturuan ka na patungkol sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Okay? You are immersed in Christ. Yun po ibig sabihin baptismo. Okay? Jesus were baptized into His death. So tayo rin na-immerse na tayo kay Jesus. Therefore, we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also, sabihin natin lahat, we also should walk in the newness of life. So may bago pong buhay na para sa atin ngayon. For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be likened or be in the likeness of His resurrection. Tandaan nyo, namatay na tayo kasama ni Kristo. Naalala ko noon, kami nila Doc, ni Brother Lito, nagpunta kami sa Israel noon eh. May part doon, di ba Doc, na libingan ni Jesus, no? And when I went there, talagang hindi ko alam, umiiyak ako, sobra yung buhos ng luha ko. Parang first time ko lang umiyak na gano'n na parang hindi mo naman kinokontrol. Buhos ng buhos yung luha ko. So pagtingin ko kay Doc, siya rin pala. So sabi ko, nagtingin kami ni Doc. Si Doc din punong-puno ng luha, yung iyak. Ibang klase po yung lugar na yon. Para talagang, but for me, ang nasa isip ko po is, Jesus died here and this is also my burial site. Because I died with Jesus. That is what spoke to me. This was also my burial site. Alright? And my tears, ibang klase po yung tears, ibang klase. Ewan ko paano ko ma-explain yung iyak ko doon. But anyway, because my old sinful man died here. Yung namana natin kay Adan, na sinful nature, namatay doon sa area na yon. Because we died with Jesus Christ. Patay na. Sabihin natin lahat, patay na. Yung lumang pagkatao natin, patay na kay Kristo Jesus. It was crucified with Him that the body of sin might be done away with. God is not looking at this body anymore. Maski magkasala tayo. What He sees is Jesus in us. The Spirit of Jesus in us. Okay? Ang sabi dito, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na alipin sa kasalanan. Pinalaya na tayo. Amen? And then sabi dito, for he who has died has been freed from sin. Malaya ka na. Hindi mo kailangan sundan ang pita ng iyong laman. Hindi mo kailangang sundan yung mga alok sa iyo ng kaaway. Amen? Now, if we died with Christ, we believe that we should also live with Him. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over Him. And if that is true with Jesus Christ, that is also true with you. Death no longer has dominion over you.
Amen? Paano yung pastor? Ba't namamatay ang tao? Well, sa katawan lang yon. Pero yung spirito mo, forever and ever, has eternal life with Christ Jesus. Amen. Come on, bless the Lord. Praise God. Ang sabi dito, death no longer has dominion over him, for the death that he died to sin once for all, para sa atin po yun, but the life that he lives to God. Likewise, you also, sabi mo sa katabi mo, you also. Ibig sabihin yun, ikaw din, you also reckon yourselves or see yourselves, right, to be dead indeed to sin. Dapat makita mo yon. Patay ka na sa kasalanan, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Amen? So yung buhay natin ngayon, there's a new life for us. Ang bagay po sa atin, the newness of life in Christ Jesus. Sabihin natin lahat, newness of life in Christ Jesus. Now, ano itsura, pastora, ng newness of life? Again, isang lugar, pag sinayang punta tayo doon, hindi mo alam ang direksyon, hindi mo alam ang itsura, then hindi mo mapupuntahan. So the Word of God would always describe to us spiritual things through the Word of God. Okay? The Word of God tells us how it looks, how to walk in it. Okay? So una, what does a new life look like? Number 1, see yourself dead to sin. Sabihin nga natin, I am dead to sin. Number 2, do not let sin reign in your body. Ano sa Tagalog yan? Huwag mong paghariin ang kasalanan sa iyong katawan. Totoo, nagkakasala pa tayo paminsan-minsan. Sabihin natin lahat, paminsan-minsan. Okay? Pero huwag mo lang daw paghariin. Diba? Pag nagalit ka, siyempre may nag-cut sa'yo, nagalit ka. Okay, huwag mong paghariin. Paano mo na lang pinaghari mo? Hinabol mo pa. Tapos pagkahabol mo, binabaan mo pa ng bintana. Tapos gumanyang ka pa. Diba? Yun, pinaghari mo na. Huwag mo nang paghariin. Natural lang naman, minsan nagagalit tayo eh. Huwag mo lang paghariin. Amen? O nagsiselos ka. Jelly ka kay jowa, kay boyfriend. O huwag mo nang paghariin, di ba? Kasi hahaba yung storya nyo. Hahaba yung away nyo. Amen? Huwag mo lang paghariin. Lahat po tayo, we're still, we still have emotions because we have this body. Alright? May mga nararamdaman tayo. Iba-iba yung, ang tawag dyan, yung minsan yung mood natin. Pero huwag mo lang paghariin. Ulit, sabihin mo sa katabi mo, huwag mong paghariin. Tandaan mo, you are a new creation in Christ. Nilinis na ng Panginoon. Righteous, justified. Do not forget who you have become. Amen. Romans 6:12 says here, therefore, do not let what? Sin reign in your mortal body. O, yan na po yan. Huwag mo daw paghariin ang kasalanan sa iyong katawan. That you should obey in its lusts. Nag-obey ka na sa kanyang gusto, pag sinundan mo pa yung kotse, nilabasan mo pa ng kamay, alright? At may sinabi ka pang galit na galit ka. Ayun, pinagbigyan mo na yung lust, no? Ng anger. O kaya, pinagalitan mo yung anak mo, sumagot yung anak mo, nagalit ka lalo, pinalaki mo yung galit mo, nabatukan mo tuloy yung anak mo. Ayan, nagpadala ka na sa iyong sa kasalanan, no? Sa lust ng kasalanan. So, huwag mong paghariin. Huwag mong susundan ang kanyang inuutos sa iyo. Amen po ba? Alright? Paano labanan yun? Pastora, ganito lang po. Sabihin ko sa inyo, paano? Pag nagagalit na kayo, sabihin mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Okay, sabihin natin ulit, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Okay? So number 3 na po tayo, do not present your parts or body parts to unrighteousness. Unahan nyo na, instead, use your body parts for righteousness. Huwag nyo ipipresenta ang inyong mata, ang inyong bibig, ang inyong kamay sa gawaing mali. Ipresenta nyo na kagad sa gawaing tama. Okay? Look at Romans 6:13, and do not present your members or your body parts
as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members, your body parts, mata, ilong, bibig, kamay, paa, present as instruments of righteousness to God. Okay? So alam mong malinis ka na, kaya gamitin mo ang iyong mga bahagi sa malilinis na bagay. Alam mong ikaw ay hari, alright? Then gamitin mo para maghari ka sa buhay. Para hindi yung buhay ang maghari sa'yo. Okay? And the reason why you can do this is in Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you. Bakit? For you are not under law, but under grace. Nakapaloob ka sa biyaya ng Diyos. Okay? Hindi ka kinokondem ng mga batas. Sinasabi sa iyo, anak ka na ng Diyos. Hindi na bagay sa iyo yan. Ikaw ay ginawa ng tuwid ng Diyos. Lakaran mo ang iyong katuwiran. Amen po ba? So, where's Arvin? Arvin, come on. So, pag-usapan lang natin yung mga details and we're just ending this now. So, yung mata natin, this is a body part. Kung dati, nanonood ka ng hindi magagandang bagay, if you use it to watch things that are not good for you, ngayon, panoorin mo naman yung mga video ni Pastora. Ayan. Makinig kayo sa mga messages of grace. Amen po ba? Doon na lang nyo ituon ang inyong mata sa mga bagay na makakatulong sa inyo. Inyong bibig, your mouth. Dati ginagamit natin para mag-chismax. Chismis. Okay, kasi max na max yung chismis eh. Okay? Chismax. Wag na po. Kaya gamitin natin sa pagpapalaganap, hindi ng chismis, kundi ng magandang balita. Preach the gospel. Amen? Kung dati pintas ka dito, pintas doon, ngayon, use your mouth to comfort somebody today. If before you always speak lies, now you can use your words, your mouth, to speak the truth about Jesus Christ. If before, we always complain, bakit ganito, bakit ganyan, bakit si ganito, ba't sila mas mayaman sa amin, ba't ganyan. Now, use your words to give thanks to God. Thank you, Lord. Pinayaman mo sila, I'm next, mayaman na rin ako. Amen. Kung sila nakakabiyahe, thank you, Lord, ako rin makakabiyahe ako. Thank you, Lord, pinagpala mo sila, pare-parehas mo kaming anak, ako rin ay pinagpala mo. Amen? Hindi naman po may favoritism ang Diyos na hindi ka favorite. Lahat tayo favorite ni Lord. Amen? Sabi nga natin, I am God's favorite. Every child of God is God's favorite. Amen? So, use your mouth to speak loving words. Hindi puro galit. Gusto mo ba yung kapitbahay mo? Paano mo sharean yun? Kung puro pagtatalak ang ginagawa mo, mabibless ba sa'yo yung kapitbahay mo? Rinig na rinig ka sa kapitbahay. Lagi mo inaaway yung asawa mo. Lagi mo inaaway yung mga kasama mo sa bahay. Paano naman sila mabibless? Yung mga anak mo, paano makikinig sa'yo? Kung wala kang ginawa, kundi batukan, salitaan na masasama at masasakit, wala ka ng pinunang maganda. Puro na lang yung mga negatibong napuna mo. So use your mouths to declare, anak, alam mo ba, we have the mind of Christ. Bibigyan ka ng talino ng Diyos para sa sitwasyon mo. Hindi yung, ang bobo mo naman. Ano ba yan? Yung best ko na tinuro sa'yo. Hanggang ngayon, di mo pa rin makuha. Okay? Hindi mo mabibless ang anak natin. Kung ganun ang ating pananalita. Let words of encouragement come out of our mouth. Ginawa ka ng tuwid ng Diyos. Biyaya ng Diyos ay sumasa iyo. That's why you can speak grace. You can speak forgiveness. You can speak gentleness. That's what you are made of. You're made the righteousness of God. Amen? Kung ang kamay natin, dati nananakit, namamatok, alright? Now use it to comfort the brethren. To comfort your spouse. Naalala niyo pa ba spouse niyo? Yung asawa niyo, hello? They need your encouragement. They need your comfort. And you're the closest person para magbigay niyan. Huwag niyong kalimutan ang inyong asawa. Amen. Yung mga anak natin na naghahanap ng kalinga,
gentleness. Let's not forget them. They need our touch. Kung dati nagagawa natin, puro pingot lang sa tenga. Ngayon, hawakan nyo sa balikat, hawakan nyo sa ulo, i-bless nyo ang anak nyo. Amen? Naghahanap ang ating mga anak. Kung dati tayo madamot para sa atin lang, and can all you can, sit on the can, huwag ka mamimigay. But now we realize we are to be rich towards God. Kahangalan pala, yung magpayaman ka lang, tapos hindi ka naman pala nagbibigay kay Lord. Hindi ka mayaman sa ating Diyos. Gamitin ang kamay. Let's use it for righteousness. Mga paa na dating naglalakad papuntang beer house. Sabi ko, uso pa ba beer house? Hindi lang ako nakikita ang beer house. But anyway, ngayon patungo na sa Faith Center Imus. Amen. At nagyayakag pa ng ibang tao. Amen. Alright? So, hindi nagmimintis, kundi patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos. And all this is just like Jesus. Just like Jesus, how He used His mouth to declare the glory of God, to speak the words of the Father. He used His hands to heal the sick, to comfort those who were discouraged in life. Kung paano ginamit ni Jesus ang kanyang paa para marating ang mga tao, para iproklama ang kanyang magandang balita. This is the new life that God has prepared for us today. It is the life of Christ while He was here on earth. Amen? And this is the result of not forgetting who you are and how God made you to be. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Amen po ba? Praise God! Thank you, Lord. Tandaan natin, the old is gone. Behold, the new has come. You are the new creations in Jesus Christ. Walk in it. And everything that you do shall be blessed. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Everything you do shall be blessed. Thank you, Lord. Walang katapusan. Walang katapusan, di ba? Justified ka na, tapos lahat ng gagawin mo, blessed talaga. The gift that keeps on giving. It's just one good thing after the other. Huwag mo lang daw kalimutan kung sino ka. Mas lalo kang lalakad sa blessings ng Panginoon. Amen? Thank you, Lord. So if you are that person today who has never received Jesus into their lives, this is your wonderful opportunity. God wants you to be blessed in all that you're doing. Lahat ng gagawin mo, hawakan mo lang isang bagay, blessed ka agad. May tinatrabaho ka, blessed ka agad. God wants that for you. Okay? And it all begins with receiving Jesus into your life. It is not true that pag pinanganak ka sa mundong ito, automatic anak ka ng Diyos. No, that's not true. Sorry to break the news to you. Not everybody is a child of God. Only those who receive Jesus into their life are given the right to become children of God. So if that is you today, gusto mo maging anak ng Diyos, gusto mo maligtas sa iyong mga sala, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay today. Amen? Sabayan mo lang ako sa panalangin ito. If that is your decision, sabihin mo ito, Lord Jesus Christ, You are my Savior. Ikaw ang namatay para sa akin. Salamat sa kapatawaran. Salamat ako'y nilinis mo na. And I believe I am saved. Salamat sa bagong buhay. Ako'y bagong nilalang na. Tinatanggap ko to sa iyong pangalan, Jesus, aking Panginoon. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Come on, bless the Lord. If you said that very simple prayer, welcome. You are now a child of God. Welcome to the family of God. And you have eternal life. You have been forgiven of all your sins. And you have a new life before you. Amen? At tandaan mo to, pagharian mo ang buhay. Sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos, malalaman mo kung paano maghari sa buhay. Just keep on hearing and hearing the Word of God. Amen po. Did we receive something today? Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, bless the Lord. Thank you, Lord. So, keep on reigning in life, ha? Pagharian niyo ang buhay. Amen po ba? Huwag patatalo sa buhay. Amen.